Matamis, masarap, nakaka-addict, hinahanap-hanap, parang kape. Ito ang aming kwento ni Yihan. Ako nga pala si Kian at nagsimula ang lahat sa paghahanap ko ng part-time job. Hanggang sa nakita ko ang online post ni Yihan, isang Chinese citizen na bumisita sa Isabela at naghahanap ng local tour guide. Natanggap ako at dahil pareho kaming mahilig sa kape, first meeting namin ay sa Cafe Ilocano, Cabagan. First meeting. Ewan ko. Nagpapalpitate ako. Nasobrahan ko yata sa kape. Basta, may mumunting ka ba sa puso ko? Excuse me, ma'am, sir, can I get your order? Ma'am, sir? Huh? He's asking what's your order. "这取决于你." Too large ang baristo hot. Naging smooth naman ang pagpa-part-time job ko bilang tour guide at assistant kay Yihan. Ewan ko lang sa feelings ko kung naging smooth din. Inilibot ko siya sa iba't ibang lugar. Tinuruan ko rin siya ng Filipino basic words. Pero bakit parang tinuturuan din ni Yihan na sumaya ang aking puso sa tuwing magkasama kami? Pinilit kong itago ang nararamdaman ko. Kahit madalas kong mahuli ang malalagkit niyang titig sa akin. Ayokong mag-assume, no? Baka masaktan lang ako. Nagpatuloy ang pagpa-part-time ko kay Yihan, habang patuloy din ang pagtatago ko ng aking nararamdaman. Hanggang sa biglang umuwi si Yihan sa China dahil sa family emergency. At ang huling mensahe niya lang sa akin ay, babalik ako. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng last message niya sa akin. Pero dahil nasanay ako sa presensya niya, hinahanap-hanap ko siya. Kaya binabalik-balikan ko rin ng Cafe Ilocano kung saan kami unang nagkita. Lumipas ang isang taon, bumalik si Yihan. Binalikan niya rin ang nalilito at nasasabik kong puso. Ito ang aming kwento. Isang patunay na kahit magkaiba ang aming lahi at wika, natutunan naming mahalin ang isa't isa. Parang kape. Magkakaiba man ng timpla, pare-pareho pa ring masarap ang lasa.